Iba po sa atin ay matagal ng mag-asawa. Mga ilang years na po kayo mag-asawa ba? 25, yan. Imagine, 25 years. Meron pa bang mas nagpas sa 25? Ilang taon na po kayo mag-asawa, sister? Wow, mag-50, 47 years. Galing naman. Malakas pa kayong... Ilang taon na po kayo ngayon? Si sister? 70, si brother? 74. Imagine. Tapos umatin kayo ng MER1. Yung meron pa dito mga bagong kasalan, mga ilang taon pa lang po kayo kasal? Oh, 2 months. Kayo, sister? 2 months pa rin. Pero matagal na po kayo nagsasama. 2 years, yan. So, merong bago lang at meron ng matagal na nagsasama. Imagine, 47 years. Para may hindi naman akong i-discuss. Bro, alam ko na yun. Diba? Maraming di ba? Pero para po sa inyong kaalaman, itong role natin bilang ama, bilang asawa, habang nabubuhay tayo, dapat ginagawa natin ng tama. Amen po ba? Amen. So, marahil, sabi nga, anong pangalan mo, brother? Brother Rogelio. Yan. So, 47 years. Ilan na po ang anak nyo? 3. May apo na po kayo? Ilan po? 3 rin? Diba? Kunti lang. So, ang role at ang responsibility, pag-usapan po natin yan. Noong mga unang panahon, katulad ni brother, ang role ng lalaki ay provider. Tama ba? Marahil, maaaring pag kumikita tayo, nagtatrabaho tayo, tapos mag-i-try na tayo kay sister, si sister na ang bahala. Pagmamanage, si sister na bahala sa ating mga anak. Di po ba? Amen po ba yun? Karamihan, gano'n. Pero, hindi pala dapat gano'n lang ang responsibilidad ng lalaki. Mag-provide lang, magbigay lang pangangailangan. Dahil nililinaw po dito, dapat alam natin bilang lalaki na tayo dapat ang unang nagsasabi na tayo ay magdasal. Tayo ay, nung panahon kasi, naalala ko, nanay at tatay ko, ang nanay ko lagi nagsasabi, pumunta tayo, magpunta tayo sa simbahan. Pagka-gabi, magdasal tayo, mag-usari tayo. Kadalasan, unang panahon, ganun eh. Ang mga sisters na nagsasabi. Di po ba? Nung panahon ng brother, ikaw mismo nagsasabi. Hindi, no? Marahil, kayo ng panahon ng bro. Siya nagsasabi na magdasal na tayo, magsimba tayo. Pero ito yung role natin. Ito yung responsibilidad natin. Na tayo, bilang padre de pamilya, head of the family, ang una nating role ay madala ang ating pamilya sa Panginoon. Tama po ba? Amen? Amen. Yun ba yung gusto natin gawin? O hindi natin yung priority? Kalimitan, lalo na po sa mga bagong kasal, na iniisip lang natin ay ma-provide, magtrabaho, responsibilidad na malaki yung entrega. Pero may tanong, lahat po ba kayo nag-ibigay, nag-entrega sa inyong, o kayo rin ang naghahawak ng budget? Ano po? Parehas may trabaho? Pag parehas may trabaho, dapat kay sister pa rin lahat. Bigay pa rin. Kasi kung minsan, yung iba, kanya-kanya eh. Di po ba? Dapat si sister na nagbabudget. Yan. Amen.
Amen. To give an account. Sabi nga sa Hebrews 13:17, tayo bilang ama, bilang head of the family, tayo ang accountable. Tayo ang may pananagutan sa Panginoon. Pag ang pamilya natin ay hindi nadala sa ating Panginoong Diyos, pag ang pamilya, ang anak natin ay napunta sa hindi magandang gawain, tayo bilang ama, ang unang-unang may pananagutan sa ating Panginoon. Malinaw po yun? We are all accountable to the Lord. So, kayo po ba, ngayon, tinatanong ko kayong lahat, kayong mga asawang lalaki, willing ba kayo na tanggapin yung responsibility bilang head of the family? Yes. Ha? Parang mahina. Yes. Amen! Amen. Amen! Kahit mas malaki ang sweldo ni sister. Yes. Kasi kung minsan, pagka mas malaki ang kinikita ni sister, nababa ako kung sino head of the family. Hindi dapat ganon. Mga sisters, hindi dapat ganon. Dapat ang head of the family ay si brother. Pero syempre may ano ba tawag natin sa ating asawa? Commander-in-chief. Commander-in-chief ang mga sisters, di mo ba? Warrior. So, dapat klaro po sa atin yun. Klaro Commander-in-chief. na dapat tayo mga lalaki, ang head of the family, whatever happens. Kasi kung minsan, hindi po naman sa may pagkakataon na pag si sister, medyo magaling. Tapos, kumbaga, maaaring si sister ay, nung panahon na siya ay nag-aaral ay, top notch. Tapos, si brother ay simpleng tao lamang, tahimik. Diba? May ganun eh. May pagkakataon na ang mga babae mas magaling. Pero alalahanin nyo mga sister, kahit anong galing nyo, si brother pa rin ang head of the family. Amen po ba yun? Yan. Kinaklaro ko po. Mga brother naman, nag-amen sila lahat. Naintindihan. Yan. So, anong sinasabi ng Biblia sa role ng asawang lalaki? Men take the leadership, women also take responsibility, but in different way. So, tayo, unang-una nga po, tayo bilang lalaki, sino po dito yung mga household leader na? May mga household leader na ba dito? O lahat kayo members? Ayan, lahat mga members. Kasi darating ang panahon na maaari kayo rin ay maging leader, maging household head, maging unit head, o maging chapter head, na mangangalagaan kayo ng mag-asawahan. Katulad ng inyong mga household head ngayon. Alam nyo kasi, bilang tayo mga lalaki, tayo po yung nag-lead ng prayer. Yan. Pero ang tanong, kung hindi pa kayo household leader, kayo mga members, sino ang leader pag nag-pray sa gabi? Sa pamilya, taas ng kamay ng mga nag-lead. Parang walang pagtaas ng kamay. Yung lalaki po ang nag-lead, hindi ang babae. Ilan po ang nag-lead na? Yan. So simula ngayon, pag-uwi nyo, kailangan mag-lead, mga brothers. Kayo na magsasabi, tara, magdasal na tayo. Kahit simple bless the food, dapat tuturuan na nyo ang inyong mga anak. Mga anak, ako maglilig ngayon ng bless the food.
alam na na bago kumain, may bless the food. Di po ba? Mga simpleng bagay ito mga kapatid. Pero pag unti-unti at lagi yung ginagawa, magiging habit po natin. Bilang tayo po ang asawang lalaki, yung role natin. Paano natin madadala sa community o madadala sa Panginoon ang ating pamilya kung tayo mga lalaki ay hindi marunong magdasal? Na po? Kasi kaya ako binabanggit yung ang panahon, kasi yun yung kinakastan ako. Nakita ko ang lola ko, nakita ko ang nanay ko, sila yung nagtatawag lagi, magdasal na tayo. Pero nung narito na po ako sa community ng Couples for Christ, dito ko na unti-unti natutunan na tayong mga husband, tayong mga lalaki, ang dapat naglilid ng prayers. Amen po ba? Amen. Prayers pa lang yun. Ano pa yung kasunod? Governance of the people as a whole. Leadership in worship. Nakakita pa kayo pag couples na naglilid ng worship ay babae? Di ba kalimitan lalaki? May naglilid ng worship na babae pag sa hands of the Lord. Pag puro mga kababaihan. Pero dito sa community, sa CFC, lalaki po ang madalas naglilid ng worship. Yung pagiging po natin, leader natin, ito po yung dapat natin tinitingnan. Unang-una, binanggit ko yung pagdarasal. Pangalawa, pag mayroong concern, may problema, dapat unang-unang nakakaramdam at nakakaalam ay si brother. Although si sister, siya yung malapit sa anak kasi siya yung malaging nasa bahay. Amen po ba yun? Kasi, nililinaw ko po, tayo kasi mga lalaki, pag sinabing head ako. Pagdating ko, tinitrain ako, uupo lang ako, hintayin ko, kakain na ba tayo? Pero naunawaan ko, nung ako'y bagong ikasal, hindi pala pwedeng gano'n. Kasi member na po kami ng Singles for Christ. Hanggang sa natutunan ko, hindi pala pwedeng kahit ako yung kumikita, ay gano'n lang ako. Nung nabuntis si sister, syempre, hahayaan ko bang siya maglaba? Diba? So ako naglaba. Ako na malansya. Minsan, kahit gusto. Ako nagbugas ng pinggan. Taas na kamay dyan kung sino yung naglalaba. Mga lalaki. Sino nagbugas ng pinggan? Totoo ba yan? Kuya. Pero mga sister, baka naman laging si brother ang naghuhugas, naglalaba, namamlatsa. At kayo lagi Lahat ang naglalaba. Hindi naman tama. Dapat sharing. Dapat tulungan. Ano po? Sabi nga ni brother, ngayon parehas na nagtatrabaho yung brother and sister. Kung parehas kayo nagtatrabaho, dapat nagtutulungan kayo sa gawain bahay. Kasi kung minsan tayo mga lalaki, pag uwi ng bahay, tipikal na sa atin yung tayo lang nakaupo, luto ka na ba? Ano bang kakainin natin? Diba? Pero ngayon, nagluluto na rin si brothers. Lalo na kung shifting ang work ni sister, sometimes, napag-uusapan yan. Di po ba? Napag-uusapan yan. Pero dapat, aware si brother na tulungan. Yung gawain